So mga sangkay, alamin po natin itong kumakalat pa rin hanggang ngayon mga sangkay na balita na may mga nangunguha pa rin daw po mga sangkay ng mga bata at ang matindi dito, hindi lang pala mga bata, pati daw po mga kahit may mga edad na. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Naway ayos lamang po tayo dyan. Eto, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ang isa sa malaking balita ngayon na masyadong, hindi po kasi ito masyadong naha-highlight no, sa mga balitaan sa media po natin. Pero nagkalat po yung mga information. Pero again, marami pong fake news mga sangkay. Pero may mga legit din pong balita. Dahil dito sa mga sinasabing mga kinukuha daw po mga sangkay na mga may mga bata, mayroon din daw pong may mga edad na. Well, alamin po natin ang tungkol dyan. But before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Alright? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Ngayon din, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Eto na nga mga sangkay. Napakahalaga na ito na malaman ng marami sa ating mga kababayan itong matinding balita ngayon tungkol po dito sa mga nangunguha daw po, di umano, ng mga kabataan. Ngayon kasi, eto mga sangkay, makikita po natin. Galing po ito sa tinatawag na PNP Aviation Security. So, naglabas po sila ng impormasyon dito mga sangkay. Ayan. Sabi dito, babala sa publiko tungkol po dito sa mga nagaganap nga po mga sangkay sa Pilipinas na may mga kinukuha daw. Nakaban daw po mga sangkay or hindi man nakaban, mga taong pag-alagala sa kalye. Tapos kapag nakita nila mag-isa lang yung isang, halimbawa isang bata, ayun na po, kukunin daw po. Sabi dito, iwasan maglakad mag-isa sa gabi, lalo na sa hindi mataong lugar. Direkta sa bahay pagkatapos ng klase o trabaho. Baguhin ang iyong pang-araw-araw na routine. O, ayan po mga sangkay ha. So galing po mismo ito sa otoridad ng ating bansa. Ayan po, may logo pa nga po ng Bagong Pilipinas. Okay? Ito po mga sangkay, may nag-comment ka po dito, sabi dito, hindi po dapat awareness ang pinakakalat ninyo. Hindi rin naman pwedeng ganon. I disagree. Kailangan po ng awareness na ito. Dapat po kapulisan ang ikalat nyo. Ito, exactly, kailangan din po ikalat yung mga kapulisan. Pero hindi po pwedeng walang impormasyon na kinakalat na maging aware ang mga Pilipino. Wala naman pong mangyayaring ganyan kung may mga nakabantay at nagpoprotekta po sa mga mamamayan. Actually, may punto po siya dito mga sangkay, okay? Maliban sa hindi po dapat awareness. Mali po yun. Kailangan ng awareness para po makapaghanda ang mga kababayan at para din po kumilos ang otoridad. Pero tama din po ang sinabi niya mga sangkay na kailangan po maraming pulis sa kakalsadahan. 'Di ba? Ngayon, balikan po na, sabi dito, mas solid ang Duterte, walang masyadong krimen. Ngayon, lantaran. Mayroon din. Oh. Gusto nyong makita. Oh, tingnan po ninyo ito, ha? Ito, gusto ko ipakita sa inyo kasi sabi po nila, panahon ni Tatay Digong, wala daw pong ganyan. Actually, mga sangkay, mayroon din pong ganyan. If you remember guys, halimbawa ito, 2019. Kailan ba ito mga sangkay nangyari? Panahon po ito ni Tatay Digong, 2019. Ayan po, post. Basahin nyo na lang kung anong, ayan o. January 28, 2019 yan. Anong mayroon dyan mga sangkay? Ayan po, may mga, ganito din po ang nangyayari. May mga, ito naman, white na van daw po. Ayan o. Ito po ang, ito, 2019. Meron pa niyan, 2019. O, makikita nyo, March 10, 2019. Sinong presidente dyan? Si Tatay Digong. So, wag po tayo magpakalat ng misinformation, kagaya po ng ginagawa ng iba. Okay? Ayan po, ha? O, ito, kailan ba ito nangyari? December 1, 2019.
O, di ba? Mga sangkay, nangyari po ito sa panahon din po ni Tatay Digong. Nauulit na naman po sa panahon ni PBBM ngayon. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Para iwas fake news po tayo. Ako gusto kong maging payapa ang paligid. Huwag po natin din i-misinterpret, no? Na parang ayaw po natin ng kapayapaan. Gustong-gusto natin. Ayaw nga natin ng mga ganito. Pero ayun na nga mga sangkay, huwag tayo magpakalat na parang ngayon lang po ito nangyari. Hindi po. Makikita naman po natin sa mga date. Ngayon, ito yung babala. Diba? So, balikan po natin itong, tingnan po natin yung mga video na nagkalat, mga sangkay. Ito, tingnan po natin anong reaction nyo dito. Nakalagay po dito, buti na lang bumalik ang, ayan, tingnan po. O, ayan. CCTV, ano? Ayan yung van. Bumalik. Nakahinahinala no? Kasi medyo pumarada po talaga siya eh. Kasi kung halimbawa, wala naman siyang gagawin, di sana dumiretso na lang. Nagkakatroma ngayon yung mga bata, mga sangkay, dahil po dito. Kasi halimbawa, kahit ngayong kapatid ko yung bunso namin galing sila nag-swimming, tapos mayroong naka-van, nakaitim na van, mga sangkay. Nung napansin nila na parang sumusunod, dumadahan-dahan daw Tumakbo na sila, mga sangkay. Sabi, pambihira. Buti nga di baling maging tamang hinala ka. Ang importante, maligtas yung sarili mo. Mamaya, totoo talaga yun, di ba? So ngayon, makikita po natin, mga sangkay, maging ang mga ibang barangay ngayon, sasagawa na po ng pagpupulong regarding po dito at pagbabantay. So sana ganito po lahat ng mga barangay. May mga iba nagsasabi na hindi daw po totoo, pero mga sangkay, may mga kuha sa CCTV. Ibig sabihin, may nagaganap po talaga. Ayan po, sa ika-12 ng Pebrero, kaugnay ng nakakaalarmang balita tungkol sa mga nawawala, di umanong mga kabataan sa ibang mga lugar, agarang nagpatawag ng pulong ang punong barangay na si Dilacion ng isang pagpupulong kasama ang kanyang mga kagawad, chief tanod, kinatawan ng NINHS, punong guro ng paaralang elementarya ng Nasaulay, kinatawan ng CCW, kinatawan ng Lupong Tagapamayapa at mga kapulisan upang talakayin ang lahat na maaaring gawin pag-iingat ng mga residente sa ating barangay, lalong-lalo na ang pag-iingat sa ating mga kabataan. Hihingi po ng buong sangguniang barangay ang pakikisa, hinihingi daw po ng buong sangguniang barangay ang pakikisa ng ating mga magulang para sa ating mga anak. Okay ito, mga sangkay, no? Sana all, ganito po yung ninyo, punong barangay, yung tipong, kita nyo, masyadong mahal na mahal niya yung kanyang nasasakupan. Nagpatawag ng pulong kasama po yung mga parents, mga sangkay, para po nang sa ganun, magabayan din po yung mga kabataan. Which is good, no? Ayan po. So, ngayon, wag po muna tayo mag-away-away dahil sa politika, mga sangkay, no? Ang mahalaga, natin to maikalat. Kasi, hindi po talaga tayo sigurado sa ating panahon ngayon, mga sangkay. No? Marami pong mga masasama ang loob. At kailangan po maging aware ang lahat ng ating mga kababayan. So, ayan po. Nakakatuwa yung mga ganitong klase, yung mga punong barangay na nagtatrabaho po talaga. Hindi po yung tipong punong barangay nga, pero display lang. 'Di ba? Kailangan magpatupad. Kita nyo, mga sangkay, nagpatawag pa po siya ng meeting sa mga nasasakupan niya. Ayan, 'di ba? So magiging alerto, ano man ang mangyayari, at least nakabantay ang barangay. Ulitin lang po natin, dapat po ito mapanood ng lahat, mga sangkay. Ayon po dito sa PNP, ang babala nila sa publiko para makaiwas dito, iwasan ang maglakad mag-isa sa gabi, lalo na sa lugar na hindi matao o sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng maraming tao, mga sangkay, mga madidilim na lugar. Tapos, direkta daw po sa bahay pagkatapos ng klase o trabaho. Okay? Kasi wala na pong pinipili. Mapabata o matanda. Nako po, mga sangkay.
baguhin ang iyong pang-araw-araw na routine. So ano po yun? Halimbawa, lagi kang dumadaan doon. O kaya yung pang-araw-araw mo, madalas tumatambay ka sa labas. Ay, relax ka muna, bahay ka na lang muna, diretso. Huwag ka muna yung pagala-gala, baka may mangyari sa'yo. So ganun po ha. Tigit sa lahat, matuto po tayong manalangin bago po tayo lumabas ng ating mga sariling tahanan. Okay? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga impormasyon patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Magaganda po mga topic natin dito. Marami kayong matututunan. So, isubscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaala. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.